Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Rachel at natutuwa ako na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayong tuklasin ang ating bagong aralin? Kung ganon, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Filipino 2, Week 8, Quarter 1, Pagsulat ng parirala at pangungusap gamit ang tamang bantas. Most Essential Learning Competencies. Nakasusulat ng parirala at pangungusap ng may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra. Sa araling ito, mahalagang matutunan mo ang pagsulat ng pangungusap at parirala, tamang bantas at paggamit ng malaki at maliit na letra upang makapagbigay ng malinaw na mensahe. Basahin ang mga grupo ng mga salita mula Hanay A at Hanay B. Hanay A, ang kama. Sa tabing ilog. Noong linggo. Hanay B, naku, biglang umulan ng malakas. Masarap mag-picnic sa tabing ilog. Saan mo nabili ang bago mong sapatos? Mga bata, ano ang napansin ninyo sa Hanay A at Hanay B? Ang mga nasa Hanay A ay nagsisimula sa maliliit na titik, samantalang sa Hanay B naman, ito ay nagsimula sa malalaking titik. Hindi din gumamit ng anumang bantas ang nasa Hanay A, samantalang ang nasa Hanay B ay gumamit ng iba't ibang bantas. Muli, ang mga grupo ng mga salita na nasa Hanay A ay ang kama, sa tabing ilog, noong linggo. Ang mga grupo ng salitang ito ay tinatawag na parirala. Ang parirala ay isang salita o lipon ng mga salita na hindi nagpapahayag ng buong diwa at nagsisimula ito sa maliit na titik at walang bantas sa huli. Ngayon, balikan naman natin ang mga grupo ng salita na nasa Hanay B. Naku, biglang umulan ng malakas. Masarap mag-picnic sa tabing ilog. Saan mo nabili ang bago mong sapatos? Ang tawag sa mga grupo ng mga salitang ito ay pangungusap. Ang pangungusap ay isang salita o lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa o kaisipan. Nagsisimula ito sa malaking titik, may tamang baybay ng salita at may wastong bantas sa huli. Ngayon mga bata, narito naman ang ilang mga bantas. Una, ito ang tinatawag nating tuldok. Sumunod naman, ito naman ang tandang padamdam. At panghuli, ito naman ang tinatawag nating tandang pananong. Ngayon ay kilalanin natin ang mga bantas. Mag-umpisa tayo sa tuldok. Ang tuldok ay ginagamit sa pangungusap na nagsasalaysay o nag-uutos. Halimbawa, maganda ang mga bulaklak. Ang pangungusap na ito ay isang pagsasalaysay. Sumunod naman, ang tandang padamdam. Ang tandang padamdam ay ginagamit sa pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Halimbawa,
Naku! Kumidlat ng malakas! Ang pangungusap na ito ay nagpapakita ng pagkabigla o pagkagulat. At panghuli, ang tandang pananong. Ang tandang pananong ay ginagamit sa pangungusap na nagtatanong. Halimbawa, saan ka pupunta? Narito naman ang ilang pang mga halimbawa ng parirala at pangungusap. Mga bata, tignang mabuti ang larawan. Mula sa larawang ito, ang parirala ay mga libro. Kung mapapansin ninyo, ito ay nagsimula sa maliit na titik at hindi gumamit ng kahit anumang bantas. Para naman sa pangungusap, ang mga mag-aaral ay tahimik na nagbabasa. Dito, nagsimula tayo sa malaking titik at nagtapos sa bantas na tuldok. Narito ang isa pang larawan. Pagmasdang mabuti mga bata. Mula sa larawang ito, ang parirala ay mga batang naglalaro. At ang pangungusap naman, ang mga bata ay masayang naglalaro sa parke. At panghuling larawan, pagmasdang mabuti. Ang parirala sa larawang ito ay 3 puno. At ang pangungusap naman ay ang mga puno ay matataas. Naunawaan niyo ba mga bata? Magaling kung ganon. Ngayon mga bata, subukin natin. Isulat ang P kung parirala ang lipon ng mga salita at PG kung pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Una, si Lara ay isang magandang dilag. Ito ba ay parirala o pangungusap? Ang tamang sagot ay magaling, PG, pangungusap. Pangalawang bilang, mga kalahok sa patimpalak. Ang tamang sagot ay magaling, P, dahil ito ay parirala. Pangatlo, malinis ang silid-aklatan. Ang inyong sagot ay magaling, PG. Ito ay halimbawa ng pangungusap. Pang-apat, maayos ang mga kagamitan ni Lito. Ang sagot ay magaling, PG. Ito ay isang halimbawa ng pangungusap. At panghuling bilang, masamang magalit. Ang tamang sagot ay P, parirala. Mahusay mga bata. Mga bata, tandaan natin, sa pagsulat ng pangungusap, dapat ay may wastong bantas sa hulihan. May tamang baybay ng mga salita at nagsisimula ito sa malaking titik. Muli mga bata, ang ating paksang aralin ay pagsulat ng parirala at pangungusap gamit ang tamang bantas. Hanggang sa muli mga bata, paalam!